pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Okay, group yourselves into 4, pero dapat po magkaka-ministry. Ayan, naman na po tayo ng atin pong kapartner. Ayan, group yourselves into 4. At tayo po'y muling aawit sa ating Panginoon. 1, 2, 1, 2, 3, go! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Okay, group yourselves into 5. Dapat hindi nyo ka-ministry. Dapat hindi nyo ka-ministry, guys. Muli, ayan, mag-shuffle. At muli, mas mabilis tayong aawit sa atin pong Panginoon. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Faster! Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Let's form a circle. Tayo pong lahat ay aawit sa ating pong Panginoon once again with our hearts and with all our might. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Muli po nating idedeklara na napakaligaya at napakasaya na magburi sa atin pong Panginoon. 1, 2, 1, 2, 3, go! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Isa pa! Ang buhay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Paano nga uli yung ganyan nga ang buhay? Ganyan nga. Ay, nako, mga kalokohan nyo. Maupo na kayong lahat. Praise the Lord. So, pwede bang bilang kayo 1, 2. Bilang kayo 1, 2, 3. Ay, hindi, ilan muna pala tayo? Ilan? John, attendance ha. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28 tayo ngayon. 28. So, group yourselves into... Hindi, joke lang. Bilang kayo ng 1 to 6. Sige, 1 to 6. Ay, ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Pangalawa mo na to. Hindi, joke lang. Okay, 1, 2, 4. Hey, jump. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Teka lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lahat ng 1 magkakasama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tatlo lang kayo, tatlo. Sobrang saya. Behiyasan ka.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, so apat. Ba't kaya apat? Ano na nangyari sa inyo? Anong pagpupulong yan? Ha? Ano na ng pagpupulong yan? O, game na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasaan ang 1? Yay! 5. 5 pala. Nasaan ang 2? 2. 2. 1, 2, 3. Apat lang kayo? 3. Apat. 4. 5. 6. Dalawa lang kayo? 6 kayo? Okay, so sige. Magbilog muna kayong lahat. Bilog. Bilog kayo per group. Per number. Hindi, nakaupo. Oo, kailangan ko. Sino bang magko-control? Ikaw ba? Okay lang ba? Palit na lang si... Dito na lang. Dito na lang si Jude. Parang apat-apat lang talaga no? Ay, hindi. Ba't ang dami nyo? 1, 2, 3, 4, 5. Dito ka, Uday. Dito ka, Uday. Dito. Okay, so ang gagawin ninyo, magpapakilala kayo sa isa't isa. Ano ang ministry? Ano ang ministry nyo? Anong gusto nyong ginagawa sa ministry nyo? Paano nyo ide-describe ang ministry nyo Ulit, pakilala kayo, kilala nyo na isa't isa, tas anong ministry? Actually, kasi meron tayong mga first timer ba? Mga trainees natin. First timer na trainee. Okay. Ate, first timer ka ba? So, magpakilala kayo, tapos anong ministry nyo, tapos anong gusto nyo na ginagawa sa ministry nyo, and then paano nyo ide-describe sa kanila yung ministry nyo. 4 yun. Pakilala kayo, anong ministry nyo, tapos ano yung lagi nyong ginagawa na gustong-gusto nyo sa ministry nyo, then paano nyo ide-describe in one word ang ministry nyo. Okay, go! Di ba gumagana yung mga isip nyo? Papakilala lang, ano pangalan nyo? Yun lang naman.
Hello? Sige, yung mga tapos na, pray for one another. Personal and then yung ministry na kinabibilangan. Ano lang sa maikling prayer lang ha. Baka abutin.
ito ay one and man gathering. So, ito ay gagawin na natin every first, di ba? Wala tayo na nakaraan, di ba? Wala. Hindi ko naalala yun. Oh, promise. Hindi ko naalala. Pero hinintayin niyo ako dito. Ay, sorry. Hindi ko naalala yun. So, every first Saturday of the month, gagawin natin. So, sinama na natin yung man since ito ay, lahat naman tayo ay parte ng Sunday worship service, tama. So, hindi magkakaroon ng pagkakaisa pagdating sa pagpupuri sa Panginoon kung wala din naman ng man. So, isama na natin lahat. So, ito ay ginagawa natin kasi meron tayong goal. Ano yung goal natin? Makapag-create tayo ng atmosphere of worship talaga. So, ngayon, ang topic natin is the power of unity in worship. Sabihin nyo nga, the power. Nasaan na ano ko? Nasaan yung PowerPoint? Yan. The power of unity in worship. Basahin natin yung Psalms 133 verse 1. Sabi po dyan, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Ang unity ay gasgas na sa atin. Tama? Sino dito yung nagna 90 days? Part yan, di ba? Yung unity. Isa sa mga naging topic natin. So, I believe ang dami natin natututunan pagdating sa 90 days. Ito ay parang reminder lang sa atin as part of worship team, as part of Multimedia Arts Network, na iisa lang tayo. Okay? Although, kanina, ang daming nagsasalita sa inyo na anong nagustuhan ko dito sa ministry. Tapos yung iba may negative ako naririnig na. Sabi ko, wag mo nang negative, positive muna tayo dito. So somehow, nakilala nyo ang isa't isa. Although yung iba magkakakilala na, pero meron tayo kasing mga bago dito na part na ng ating team. Kahit iba-iba tayo ng ginagawa, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, pero iisa lang tayo. Tayo ay manggagawa ng Diyos, tayo ay lingkod ng Panginoon, at iisa lang lagi ang goal natin, maparangalan siya. Ngayon, kailangan ng unity. Ano yan? Kailangan natin ng unity. Sa'yo, ate, gumapang. Hindi, ano lang yun? Tali. Lumilipad yung tali mo, MJ. Oo. Magtaka ka, te, pag daga yung lumipad sa'yo dyan. So, yun na nga. Kailangan natin ng pagkakaisa. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin magkaisa. Sino dito naniniwala na lahat tayo ay pare-pareho ng pag-uugali? Hindi. Di ba? Pare-pareho ba tayo ng prinsipyo sa buhay? Hindi din. So, paano nakakapasok yung panghuhusga sa ibang mga tao? Sa pamamagitan ng, sige, princess. Pagkakaiba. Tama? Minsan kasi kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Na halimbawa, tayo, lagi tayong maaga, tapos makikita natin yung iba, bakit hindi talaga siya naaga-aga? Tapos hanggang sa, di ba maano na tayo sa kanya, may inis na tayo sa kanya, kami nga, nakaya namin di ba? May mga pagkakataon na kino-compare natin yung kakayanan natin na dapat kaya din ng isa. Pero as part of unity, kailangan po nating matutunan, syempre i-improve ang sarili natin pagdating sa oras. Okay? Kailangan din naman natin ng pang-unawa sa isa't isa. Tama ba? Kasi hindi tayo pwedeng mag-away-away. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo pwedeng mag-away-away. Hindi talaga tayo pwedeng mag-away-away. Hindi tayo pwedeng manghusga, hindi magpatawad. Hindi po pwede. Kasi tayo yung nagdadala sa congregation ng totoong pagsamba sa Diyos. Tayo yung nagbubukas ng langit para bumaba ang banal na Espiritu Santo. Hindi porket multimedia arts yan, nasa likod lang sila. Hindi, part kayo ng worship Part kayo ng worship. Bakit? Alam nyo ba, kapag nagpakanta dito at hindi nyo agad na-click yung next nakaka-distract kaya yun. Alam, may pagkakataon kasi na may... Oh, ako
Ako, lalo na ako, pag hindi ko alam yung lyrics, tapos ang tagal-tagal na nun nandun, tapos yung worship leader nasa chorus na, tapos nasa verse pa rin, first verse pa rin yung PowerPoint. Nakaka-distract siya. Kaya kayo, iba-iba kayo ng trabaho, pero dapat mag-work tayo as a team. Kailangan may unity na makita sa ating lahat. Amen? Kasi nga, di ba, sabi sa Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Okay, iba-iba tayo, pero we are one body. We are one body. We are united in spirit. Tama ba? United in spirit. Ang dami nating differences sa mga buhay natin, sa pag-uugali natin. But we are one body, we are united by spirit, at may iisa lang tayong purpose. Anong purpose mo? Ba't ka naglilingkod sa Lord? Nagulat siya. Anong purpose mo? To worship the Lord through talent na binigay. Ano pa? Anong purpose mo, Bea? Kamukha mo mama mo. Anong purpose mo bilang Via, bilang kumakanta sa stage? Ano daw? To share His love. Okay. To share His love. Okay. Sino pa ba? Sa team. Sino pwede magsalita sa team? Anong purpose mo? Ba't ka nagsasayaw? Malid. Okay. Sino sa... Meron na sa Jam. Sa Via. Meron na... Ay, oo nga. Sabi. Saman. Ate Tonet, parang lahat yata ng katabi mo. Very active. So, anong purpose mo? Bakit ka nagmaman? Bakit ka naglilingkod sa Lord? Nahiya pa. Para mag-thank you daw kay Papa Jesus. Okay. So, ito ang talagang purpose natin, ha, mga kapatid. Dapat idikdik natin to sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Bakit tayo naglilingkod? Dahil mahal natin ang Diyos. Anong purpose natin? Bakit tayo nasa man? Bakit tayo nasa one, nasa team, nasa bayan, nasa jam? Iisa lang, to glorify God. Ano uli yun? Anong purpose natin? To glorify God. Diba? Pag si Lord na yung naitaas, of course, ang sarili natin, ibinababa natin. Tama? Ibinababa natin para siya yung mataas, para siya yung makilala, para siya yung maging bida sa ating kalagitnaan. So, reminder sa atin ito na kahit gaano man tayo katagal mag-practice or yung preparation natin or gaano man ka-flawless yung pag-shift natin, every song, o gaano man kaganda yung mga pinopost natin sa social media, gaano man kagaling yung pagtaas nyo ng kamay or pagsayaw ninyo. Lahat ng talento natin, gaano man tayo kagaling, pero kung ang puso naman natin, behind that, ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, or kung ang puso naman natin ay divided, may kanya-kanya tayong, ang tawag doon, may kanya-kanya tayong sinasabi sa isa't isa. Tama ba? May kanya-kanya tayong, ang tawag dito, ano ba yung word na yon? May kanya-kanya tayong, sige yun na lang, sinasabi sa man, sinasabi sa via, sinasabi sa jam. Kung divided naman tayo, anong mangyayari sa atin? Nagigrieve natin yung presence ng Lord. Nagigrieve natin yung presence ng Lord. So, nandito lang tayo para kumanta. Pero in reality, nagigrieve natin yung presence ng Lord. Kasi pwede tayong magkunwari na, okay naman ako kay Joanne. Okay naman ako dito kay MJ. Okay naman ako kay Jasper. Wala naman akong issue sa kanila. Pwede po tayong
pakitang tao na okay tayo sa lahat ng mga tao na ka-team natin. Pero hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Ano ang sinasabi natin behind sa back ng ibang tao? Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. So, kung gaano man tayo kagaling sa pagpupuri natin sa Panginoon, ang puso laging tinitingnan. Di ba yun yung unang topic natin? Laging ang puso ang tinitingnan ng Diyos sa paglilingkod. Kapag yan, nakita ng Diyos na, ay, nagkukunwari lang yan. May sinasabi yan. Meron siyang parang nakita na hindi niya nagustuhan sa isang tao, hindi sila united. Sige. Okay lang. Kung hindi okay yung puso natin, kung hindi tayo united, nagigrieve natin ang presence ng Lord. Nagigrieve natin ang presence ng Lord. May mga moment na ba na naramdaman ninyo sa worship service natin na parang dry? May mga ganun na ba na parang, parang kumanta ka lang. May ganun bang mga moment? Sino dito ang walang ganung moment? So, ibig sabihin, may moment na kapag nagpuri tayo sa Panginoon dito sa Sunday services natin, parang dry, parang kumanta ka lang. Tama ba? Baka isa yan sa dahilan. Nag-grieve natin ang presence ng Lord. So, sabi dito, when we allow offense, pride, comparison, isolation, to settle in, sabi dito, it doesn't just affect our relationship. Nakakasira yan ng relasyon. Ano uli nakakasira? Yung mga comparison, ano pa? Pride, mga offense, ano pa? Isolation. Pag hinayaan natin yan, hindi lang nakakasira ng relasyon, it also affects atmosphere. Nararamdaman yan ng ibang tao. Ramdam na ramdam yan. Hindi lang ng mga pastors natin, even yung congregation members, nakikita nila tayo kung paano tayo makitungo sa isa't isa. Kung ang church ba na ito ay nakakakitaan ng talagang pagmamahalan at pagtutulungan sa isa't isa. Sino dito yung kasama kahapon ba yon? Sa JIL Pampanga? Kayo, kasama. Yung iba, kasama. Diba ang ganda ng atmosphere? Ang ganda ng atmosphere. Nandun yung pagkakaisa, nandun yung pagtutulungan, hindi nagbibilangan sa trabaho, walang ganon. Diba? Walang ganon. That's why, minultiply sila ng Lord. That's why pinagpapala sila ng Panginoon. Kasi nandun ang unity. Again, kahit gaano man tayo magkunwari na okay ako kay Ate Tonet, okay ako kay Jason, okay ako kay Jasmine, pero nakikita ng Diyos ang puso natin. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Alam niya na divided yung puso natin. We grieve the Holy Spirit. You grieve the Holy Spirit. Kaya hindi tayo sinasamahan ng Diyos every Sunday worship service. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan at mga himala ng Panginoon dahil may kailangan tayong isettle sa sarili natin. May kailangan tayong ayusin sa sarili natin. Andyan pa ba kayo? Amen. So, our worship becomes surface level. Nandyan lang yung pagsamba. Pero hindi umaabot ng langit. Hindi bumababa ang presensya ng Panginoon dahil inalaw natin yung mga pain, inalaw natin yung mga offenses ng bawat isa sa atin, inalaw natin yung pride na hindi ako hihingi ng tawad, siya dapat humingi ng tawad kasi siya yung nagkasala sa akin. Inalaw natin yung pride, inalaw natin yung comparison sa ating mga buhay. Hanggang dyan lang yung pagsamba natin. And for sure, hindi natutuwa ang Diyos sa ganon. Tama ba? Ano uli ang purpose natin? To glorify God. Kung ganon
tayo, isa sa atin, sa tingin natin, maitataas natin si Lord, hindi. Madidefeat yung purpose natin. So unity is the vessel God uses to release His power. Ano uli yun? Unity, sabihin nyo nga, unity is the vessel God uses to release His power. So anong ibig sabihin nun? Kailangan ng unity para maibaba ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ano uli yun? Kailangan ng unity para, maibaba ang kapangyarihan ng Diyos. So number 1, unity is God's design. Hindi lang to basta sinabi ng pastor, basta nakalagay sa Bible, disenyo ng Diyos ang pagkakaisa. And unity was not man's idea, na kahit sinong tao, hindi idea ang pagkakaisa. It originated from God Himself. So tingnan natin from the very beginning, sabi dito, create ng Diyos ang mankind. Di ba may relationship ang tao sa Diyos? Tama ba? Agree ba kayo doon sa Garden of Eden? May relationship si Eva at Adan sa ating Panginoon. So hindi isolation, hindi nangyari sa Garden of Eden na in-isolate nila yung sarili nila sa Diyos. Nangyari lang yon simula nung nagkasala ang tao sa Diyos. Okay? Dahil disenyo ng Diyos ang pagkakaisa, sabi dito, even in creation, sinabi ng Panginoon, let us make man in our own image. So ito, nagre-reflect na talagang even the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are united. Iisa lang sila. Tama ba? United silang tatlo, pero iisa lang sila. So John 17 verse 21, sabi dito that they may all be one. Yun ang gusto ng Diyos. Just as you, Father, are in me and I in you. Again, unity, sabi dito, is God's design. Disenyo yan ng Panginoon kasi yan yung prayer ni Jesus. That they may all be one. That they may all be one. Yun yung ninanais ng Diyos sa atin. Kasi si Father, si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, may unity silang tatlo. So Jesus didn't pray for our talent. He didn't pray for our influence. He prayed for our unity. Yun yung pinapanalangin ng Diyos sa atin, magkaisa ang kanyang mga anak. Magkaisa ang mga naglilingkod sa Kanya. Okay? Next, sabi dito, bakit? Bakit yun yung panalangin ng ating Panginoon? Kasi alam niya, alam ng ating Panginoon, no matter, sabi dito, no matter how gifted we are, kahit magaling tayo, sabi dito, divided team is a defeated team. Okay? Alam ng Diyos na kapag tayo ay divided, talunan tayo. Walang kapangyarihan. Walang magagawa. Kaya nga, dapat maging matalino tayo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maging matalino ka. Dapat alam natin kung paano kumikilos ang kaaway. Alam nyo, kapag may plano ang Diyos sa isang tao or may plano ang Diyos sa isang simbahan, may plano ang Diyos sa ating mga buhay, gagawa ang kaaway ng paraan to divide the church. Gagawa siya. Kaya mas malakas ang mga tsismisan. Mas malakas ang comparison. Mas malakas ang division. Kasi kapag may division, walang power. Kaya yun yung ginagawa ng kaaway. Kaya minsan, kapag may mga negative na, magpo-pause ka muna for a while. Isipin mo muna, ito ba ay mapoprotektahan ang unity sa loob ng church namin? Or itong gagawin ko at sasabihin ko ay madi-divide ang church? Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Kailangan po ng pagkakaisa. Kailangan ng pagkakaisa.
Ilang beses ko na kayong namimit. Ilang beses na rin kaming minimit ni Pastor Joey. Personally, gustong-gusto ng puso ko na makakita ng himala. Gustong-gusto ng puso ko na bumaba ang presensya ng Diyos, kantahan pa lang. Actually, nandun pa lang yung mga tao, pag-apak pa lang ng kanilang mga paa dito sa church na ito, mararamdaman na nila yung kilabot ng presensya ng Diyos. Kaso kung tayo ay watak-watak, hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Kung may mga sinasabi tayo sa isa't isa at sasabihin din natin sa iba, hindi mapoprotektahan ang pagkakaisa ng church na ito. Masisira lang. Madi-divide lang tayo. Magkakaroon lang tayo ng grupo-grupo o grupo ni Jam, grupo ni Ate Tonet, grupo ni Ivan. Magkakaroon lang tayo ng grupo-grupo. At ang grupo-grupo, hindi nakakalugod yan sa Panginoon. We are one. Sabihin mo sa katabi mo, we are one. Wala tayong magagawa kasi yan na yung kasama natin hanggang langit. Kaya dapat pagtiisan natin sila. Amen po ba? Pagtiisan natin sila. Pero dapat baguhin natin yung mga sarili natin. Amen? Maging matalino tayo sa strategy ng kaaway. Lalo na we're living in the last days. Last days of the last days, kailangan ang goal ng kaaway, mawasak ang relationship natin. Yun talaga ang goal niya. Pag kayo, mawasak ang relationship nyo sa pastor nyo, gustong-gusto ng kaaway yan. Pag hindi kayo sumusunod sa pastors nyo, gustong-gusto ng kaaway yan. Kapag ang ginagawa, nagbaba si Pastora Kay, at ang dami na nating sinasabi doon sa binaba ni Pastora Kay, gustong-gusto talaga ng kaaway yan. Gustong-gusto talaga ng kaaway yan. Ngayon, wag po tayong pumayag na maging instrument ng kaaway to destroy this ministry. Dahil ang ministry na ito, the Jesus is Lord Church, ay hindi ipinanganak sa sama ng loob, kundi ipinanganak sa puso ng Diyos. Napakadami ng rebelyon na nangyari, pero hindi nagtagumpay, kasi ministry to ng ating Panginoon. Amen po ba? At alam nyo ba na ang mga chismisan na yan yung nakakapagpabalam, tama ba yun? Nakakapagpabalam sa atin, na instead na tayo ay humayo and make disciples, na instead tayo ay mag-minister at maglingkod sa Panginoon, hindi natin magagawa kasi bakit? Sugatan tayo eh. Kasi may mga issues na hindi ako papayag, na hindi ko madedefend yung sarili ko. Tapos papatawag natin si Pastora Kay, papatawag natin si Pastora Abby, papatawag natin yung mga leaders. Instead na tayo ay nag-move forward, hindi tayo makamove forward dahil ang daming issues sa isa't isa. Ngayon, ang panawagan ng Lord, isettle na natin once and for all para sa pagkakaisa. Pwede ba yun? Again, kapag may unity, may power. Pag divided, merong Pag may division, anong mangyayari sa atin? Defeat. Walang kapangyarihan. Defeat tayong lahat. Kumanta lang tayo, sumayaw lang tayo, natapos ang Sunday service nang wala tayong nakikita. Hindi yan ang purpose natin. So unity reflects God's character. Disunity misrepresents Him. Tayo ay ambassador ng ating Panginoon. Tayo ay ini-aim natin yung Christ-likeness. Tama ba? Nire-represent natin ng Panginoon. At kung nire-represent natin ng Diyos, isa sa kanyang character ay yung unity. Pagkakaisa. Kailangan tayo ay maging peacemaker, hindi tayo yung Marisol. 'Di ba? Sol-sol dito, sol-sol doon, 'di ba? Dapat nagre-reflect si Jesus sa atin, hindi tayo yung magiging Marites. Hindi tayo yung magiging Marisol. Oo nga, ganyan din yung ginawa sa akin. So magkakampihan na kayong lahat. Hindi tayo dapat ganon. Amen po ba? Mahalin ninyo ang bawat isa sa inyo. Sige nga, sabihan nyo nga, I love you with the love of the Lord.
Pwede bang tumayo kayo, tapos mag-hug lang kayo ng 10, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at iparamdam ninyo ang pag-ibig ng Diyos? Pwede ba yung hindi ninyo ka-ministry? Hindi ninyo ka-ministry. Tapos sabihin nyo, kung meron kayong something sa kanya, patawarin mo na ako. Okay? Patawarin mo na ako. Grabe. Oo nga, wala kayo 10. Sige, back na tayo sa ating upuan. Napakasaya kaya, sobrang saya kaya, yung maramdaman mo na lahat ng tao ay nakikita mong nagmamahalan at nagtutulungan. Di ba? Ang saya kaya nun. At hindi masaya yung dadating ka sa church tas may iniiwasang kang tao. Masaya po kaya yun? Hindi. Hanggang langit di mo siya maiiwasan, di ba? Hindi pwedeng ganon. Kaya kailangan isettle na po natin yung mga sama ng loob. Kasi lagi kang late eh. Naiinis ako sa'yo eh. Kasi hindi ka nagpapasa ng devotion. O, di ba? Kaya tuloy 3 na lang kami. Yung mga samaan ng loob, tayo naman na alam naman natin yung pagkakamali natin, kailangan may improvement naman sa susunod. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, wag yung hayaan na mapabayaan ng ministry. Ano yung hahayaan nyo na lang na hindi kayo mag-devotion? Kasi nandiyan naman si Ate Princess. Kasi andyan naman sila eh. Di ba? Andyan naman si Ate Princess. O, siya na lang mag-isang magsayaw. Pwede bang ganun? Alam niyo, kahit magalit si Princess sa inyo, mas nakakahiya sa Diyos. Kasi hindi naman ministry ni Princess yan eh. Ministry ni Lord yan. At sa tingin nyo, nakakalugod ba yung makakita tayo dito na isa lang ang nagsasayaw? Nakakalugod ba na makita natin dito na dadalawa lang yung tumutugtog? Iisa lang nagpapakanta, walang backup. Kasi bakit? Walang devotion. Nakakalugod ba yon? Tanungin mo sa katabi mo, nakakalugod ba yon? Anong sagot? O, sabihin mo uli sa kanya, magbago ka na. Magbago na tayo. Hindi pwedeng maging hadlang yan na, ay okay lang naman kahit wala ako, nandyan naman kasi si Ate Jam. Andyan naman kasi sila Kuya Jasper. Kaya naman mag-isa ni Kuya Jasper. Huwag na tayong ganun. Alam nyo, nasasaktan lang yung mga taong iniiwan ninyo, pero ang unang nasasaktan si Lord kasi napapabayaan natin yung ministry. Sorry kasi napapabayaan natin ng ministry. Hindi yan excellent na tinatawag. Walang excellent doon. Walang excellence. Walang excellence. Sa iisa lang tumutugtog, iisa lang nagsasayaw, iisa lang nagpapakanta. Wala talaga. Kailangan gawin natin lahat ng best natin para matuwa ang Lord at malugod ang Lord sa ating mga buhay. Amen ba, mga one and man? So pangalawa, unity impacts worship. May kinalaman pala to sa pagsamba natin. May kinalaman to sa every Sunday services na kinabibilangan natin. So sabi dito, unity is not just a relational issue, it is a spiritual atmosphere. Again, sabihin nyo nga, unity is a spiritual atmosphere. Unity creates a spiritual atmosphere. So it shapes what people see and what God releases. Nakikita yon, nararamdaman yon sa pagpapakanta mo pa lang, sa pagtugtog mo pa lang. Meron doon na si Pastor Joey nagturo, bakit ganon? Ibang-iba pag si Kuya Marlon nag-start ng mag-play ng keyboard. Nararamdaman niyo ba yon? Kilala niyo ba si Kuya Marlon? Yung sa main,
Di ba iba kapag hinawakan na niya yung keyboard at nag-start na siyang mag-play or mag-worship sa Lord? Iba. Pero try nating ibang tao din. Same keyboard, same na song. Makikita niyo yung difference eh. Anong difference? Anointing makes the difference. Kaya doon nagpapakita kahit gaano kagagaling, pero kung wala ka namang anointing, ang pagsamba mo hanggang bubong lang. Pero kapag may anointing ka, pag nasa iyo ang presence ng Lord, isang pitik mo lang no? Isang pitik mo lang ng kamay mo, mararamdaman agad yon ng lahat ng tao. Amen ba? At yun ang gusto nating mangyari. Mag-create tayo ng spiritual atmosphere every Sunday worship services. So a team that prays together, listen to one another, supports and honor one another, kapag nangyari yon, ibinababa ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Again, meron ba kayo dito na nagfa-fasting ba kayo? Prayer and fasting. Dapat may ganun kayo eh. No, kada ministry, pati man, dapat nagfa-fasting tayo kasi kung hindi tayo nananalangin para sa kinabukasan, umaasa na lang tayo sa corporate prayer. Pero walang paghahanda, mga vessel tayo ng Diyos. Mga vessel tayo ng Diyos, pero hindi tayo naghahanda spiritually. Ang pinaghahandaan natin lagi, puro mga technical. Wala, hindi i-release ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So, makikita yan kung tayo ay nananalangin ng sama-sama, nakikinig, nagmamahalan, sinusuportahan natin ang bawat isa sa atin. Sabi dito, ibababa ng Diyos ang langit sa ating kalagitnaan. Sabi dito, but a team that allows bitterness, pride, or apathy to settle, it quenches the spirit. It quenches the spirit. Ano sa Tagalog ng quench? Ano sa Tagalog ng quench? Ha? Pinupuksa ang Holy Spirit. Umaalis ang Holy Spirit. Kapag may bitterness sa atin, yung ang tagal-tagal na ng panahon, hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakalimutan ng nangyari sa ministry. Hindi mo pa rin nakakalimutan yung ginawa ng tao na yun sa'yo. Pag inalaw natin yun, it quenches the spirit. Umaalis ang banal na Espiritu Santo. Nalulungkot ang banal na Espiritu Santo. Kaya hindi talaga tayo sasamahan. So let us be reminded. Sige nga, basahin nyo yan. Worship is not just singing. Ay, nandyan yun na. Ay, sorry. Ano na pala yan? Worship is not just singing, it's surrender. Dance is not just motion, it's a message. Then media is not just visuals, it's a vessel. Lahat yan sacred. Lahat ng ministry na kinabibilangan natin ay sacred. At tayo, hindi tayo performer dito. Magkaiba yun eh. Pag performer ka, maghahanda ka lang sa skills mo. Pero tayo dito, since lingkod tayo ng Panginoon para sa mga bago, hindi lang sa skills, even sa spiritual life natin. Kaya tayo ay nire-require na talagang mag-devotion. Kasi hindi lang basta makabasa ng Bible, ang layunin ng devotion para makilala pa natin si Lord. Makilala pa natin si Lord. Pag mali yung ating motive, pag ang motibo natin, bakit ka nagdi-devotion? Para ako makapag-minister. Walang relationship. Nonsense, wag mo na lang gawin. Kasi hindi mo din makikilala ang Lord eh. Bakit ba tayo nagdi-devotion? Bakit ba nire-require ang devotion? Para maging malapit tayo sa Diyos. Para mas makilala natin ng Panginoon. Pangalawa na lang yung makapag-minister tayo. Amen ba? Lahat to sacred. Lahat ng ministry natin. So, kailangan may unity. In Acts chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place.
Di ba doon sa Acts chapter 2, doon bumaba ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit. Sabi doon, they were not just in one location, they were in one accord. Nasa iisa silang lugar, pero nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila. And ano ang resulta? Kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ano ang resulta ng pagkakaisa? Kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. So the Holy Spirit fell, bumaba ang banal na Espiritu Santo at nagsimula ang revival. Biruin mo, dahil lang sa pagkakaisa, nagsimula ang revival. So isa pala yan sa susi, unity. Para maranasan natin ang revival sa church na ito, kailangan may pagkakaisa. Amen ba? Amen. Amen ba? In Psalms 133 verse 3, sabi dito, there the Lord commanded the blessing. There the Lord commanded the blessing. Saan? There the Lord commanded the blessing. Saan? So in the place of unity. Ang daming blessing ng unity. Andyan ba kayo? Presence of God. Ang daming blessing ng unity kapag ginawa natin. So no matter how big yung ating congregation or yung ating audience, if your team is united, your worship will be powerful. Kahit maliit lang yan, kahit konti lang yan. Pero pag nagkakaisa na kayong lahat, pastor, ang hirap kaya pag pastor tapos hindi connected sa worship leader? Hirap kaya nun. Pastor hindi connected sa team, sa one, ang hirap kaya nun. Tas kung tayo pang lahat, pati man, pag hindi tayo connected sa isa't isa, napakahirap. Napakahirap. Pangatlo, unity requires humility and honor. Sabihin nyo nga, humility and honor. So, hindi naman automatic ang unity eh. So, sabi dito, it must be protected and pursued. Kailangan protektahan ang pagkakaisa. In Ephesians 4 verse 3, anong nakalagay dyan? Make every effort. Okay? Make every effort. Anong sabi dito? To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Basta lagi niyong tatanungin, eto bang sasabihin ko ay makapagbibigay ng kapayapaan? Makapagbibigay ng pagmamahal? Pero kung yang sasabihin mo sa isang tao ay magkukos ng division or magkukos ng mindset na, ay, ganun pala ugali ni MJ. Di pala siya mabait. Magkukos ng division, wag mo na lang ituloy. Sabihin mo sa katabi mo, kung magkukos ng division yung sasabihin mo, wag mo na lang ituloy. Protektahan natin ang pagkakaisa, mga kapatid. Sabi mo ulit sa katabi mo, protektahan natin ang pagkakaisa. Protektahan natin. Make every effort. So, anong ibig sabihin nito? Make every effort to talk, not just to walk away. Kapag hindi ka makatulog, sinaktan ako ni Jam. Kasi hindi niya ako sinasama sa picture. Oh, di ba yung simple ba? Hindi niya ako binati. Hindi, joke lang yun. Example lang yun. Example lang yun. So instead na ako ay mag-walk away, kausapin mo siya. Di ba? Alam mo, nasaktan ako sa'yo kasi hindi mo ako pinicturean, hindi mo ako minayde. Di ba? Para magkaunawaan kayo, mga kapatid. Hindi yung pupunuin na lang natin yung sarili natin na, ginawa na naman sa akin to ng tao na to. Hanggang sa lumaki na lumaki yung galit mo sa tao na yon, hanggang sa iniwasan mo na siya, hindi siya talaga makakatulong. Kausapin mo yung tao na yon. Di ba, Jam? Kausapin mo yung tao na yon, hindi yung lalayo ka, hindi yung iiwas ka. Di ba? So ano pa? Make every effort to forgive. To forgive, not just avoid. Di ba yung lalayuan natin? Ay, andyan na si Sister Baby. Hindi ka magpapakita. Kasi ano eh.
Ulit, make every effort to forgive. Ano yung una? Make every effort to talk. Make every effort to forgive. Okay? Huwag tayong mag-iwasan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong iiwasan. Ano pa? Make every effort to honor, not just tolerate. Okay? To honor, not just tolerate. So, ask yourself, ngayon, ask yourself, do I cheer for my teammates when it's their turn to shine? Next, do I value the sound tech, the camera crew? Di ba? Sa documentation natin. Binavalue ba natin sila kahit behind lang sila? Paano natin mapapakita yung pagbavalue sa kanila? Di ba? Pag sinabi nila, i-like nyo naman po ito, di ba? Huwag natin i-ignore. Yes, amen! Ay. Gara. Okay, next, do I speak encouragement? Do I speak encouragement or do I stay silent in envy? Sa Tagalog, Joanne, do I speak encouragement? Do I speak encouragement or do I stay silent in envy? Do I stay silent in envy? Tatagalogin mo lang. Naging chismis. Encouragement. Yan. Okay? Ulitin mo. Diba? Sana ang napag-uusapan lagi sa church, puro mga testimony natin. Puro mga buhay ng bawat isa. Yan yung pinapractice naming apat. Si Harold, si Lorelai, si Lawrence, tsaka ako. Ayaw namin yung nag-i-stop behind. Gusto namin yung ngayon, sabi mo na ano yung mga stop paharap. Oo, tapos i-improve, dapat ma-improve. Na wag niyong pag-uusapan ng isang tao pag wala naman siya doon. Okay, sabi mo nga dyan sa katabi mo, wag mong pag-uusapan na pag wala naman siya doon. I-practice natin yon. I believe naman, ngayong 90 days, nagbabago yung buhay natin. Tama ba? Grabe no? Grabe talaga. Magtitimpi ka talaga kahit galit na galit ka na. Yung mga taong nakasakit sa'yo, instead na maghigante ka, yung magiging mabait ka pa rin sa kanila, di ba? Grabe yung ginagawa ng Lord sa atin. So, i-improve pa natin yung sarili natin. Okay? So, unity is not just working with people, it's loving them. Okay? Hindi lang basta, team kaming man. Okay? Lahat ng trabaho ginagawa nyo, hindi lang yon. Kailangan mahal nyo ang isa't isa talaga. Okay? Walang pekean. Okay? So, hindi lang ganon. Hindi lang man-man. Okay? Dapat ang man, mahal din nila ang via. Amen? Mahal din nila ang mga jam. Amen? Ang team, ganun din. Diba? Dapat mahal nyo din ang man, mahal nyo din ang jam, mahal nyo din ang via. Okay? Ano yung lagi natin sinasabi sa 90 days? I love you all. O, diba? Naggano na ba kayo sa 90 days? Kami lagi kaming simula yung topic na love. Simula nun. After ng prayer namin, I love you all. Bye.
Si Pastor Joey din ganun. After niya mag-speak, I love you all. Kaya ginagaya na rin namin. So, hindi lang ang unity, hindi lang siya basta working with people, kundi loving them. Mahalin natin. So, it's choosing grace over gossip. Grace, ano sa Tagalog ng gossip? Chismis. Ano sa Tagalog ng grace? So, mas pipiliin natin yung habag kesa yung chismis. Okay. Ano pa? Clarity over assumption. Ay, dyan tayo madalas nagkakamali. Di ba? Yung asyumera. Ay, kala ko kasi yung mga ganon. So, kailangan linawin mo muna talaga. Kasi minsan na misjudge natin yung isang tao kapag hindi natin alam yung ano ba kasing dahilan. Katulad nun, ako po talaga, sorry kung may mga taong hindi ko napapansin sa labas. Pero since introvert ako, pag lumalabas ako, kung anong gagawin ko sa labas, yun lang yung focus ko. Hindi ako observant sa paligid. Yun, di ako observant. Tapos may pagkakataon na yung isang kuya ko, dati ako kasi bunso sa KKB. Yung isang kuya ko na yun, may asawa na. Si Kuya, si Kuya Rowel. Sabi niya sa akin, "Uy, ang sungit mo." Sabi ko, bakit? Sabi niya, "Nakasalubong kita doon, naglalakad ka, ganyan-ganyan." O tapos, ano ginawa ko? Hindi mo ako pinansin. Gumanon pa nga ako sa'yo. Talaga ba? Ay, hindi ko alam. Diba, kung hindi kami nag-usap, pwedeng sumama yung loob niya sa akin. Close kami ni Kuya Rowel eh. Pwedeng sumama yung loob niya sa akin kasi bakit? Hindi ako namamansin. Pero nung kinausap niya ako, doon nagkaliwanagan na, kasi hindi napansin, kahit nagumanon na, hindi ko talaga siya napansin. Hindi ko talaga siya napansin. So at least, diba, yung relationship, naingatan din natin. Nalaman natin yung side ng isa. Hindi yung lang tayo, ang tawag dito, conclude na tayo na, ay, ayaw sa akin itong tao na to. Diba? Tapos magkakaroon pa ng isang situation na, ay, talagang totoo yung conclusion ko. Diba? Puro ganun no? Hindi kausapin mo siya. Kausapin mo talaga para hindi masira yung mga relationship natin sa isa't isa. So let us choose peace over preference. Peace over preference. Kapayapaan. Amen? Ano uli pipiliin natin? Grace, clarity, and peace. Okay, peace be with you. So unity is not uniformity. Ito yung sa topic natin sa 90 days, di ba? Unity is not uniformity. We don't have to be the same, but we must be together. Hindi kailangan na pareho tayo ng pag-uugali, pareho tayo ng mga damit, hindi kailangan ng ganon, pero kailangan nating magkaisa. So application, how can we protect unity? So kung ang unity pala is very powerful, kailangan natin siyang protektahan. So, paano natin mapoprotektahan ng unity? Number 1, pray together regularly. Manalangin. Isa din yan sa nakita ko, na-observe ko sa Singapore nung sino ba yung pastor doon? Yung kinakanta natin na Servant's Heart, yung City Harvest. Umattend kami doon. Tapos, hindi mawala sa kanila yung praying for one another. Hindi nawawala yon. At yun din yung ginagawa nila Pastor Joey, 'di ba? Sa sa services, yung praying for one another. Tsaka yun din yung yata ginagawa ni Pastor Alex, na laging nagpe-pray para sa isa't isa. So pray together regularly. So prayer aligns hearts. A team that prays together stays in rhythm spiritually. Then sabi dito, make a room for corporate prayer. Meron naman tayo every Sunday. So pangalawa, communicate in love. Sabihin nyo nga, communicate in love. Okay. So magtataas ang boses. Iisipin muna bago magsalita. Iisip muna bago i-post sa social media. Okay? Communicate in love. Misunderstanding are normal, but silence breeds offense. Tagalugin mo nga, Ate Tonet. Tagalugin mo nga, Ate Tonet.
Sabi dito, understandings are normal. Normal lang yon. But silence, katahimikan, breeds, B-R-E-E-D-S, breeds offense. Call a friend. Misunderstandings are normal, but silence breeds, B-R-E-E-D-S, breeds offense. Kasi ang topic natin, communicate in love. Are normal. Sige. Kapag hindi kasi talaga nag-usap, 'di ba lumalaki yung simpleng nangyari. Pag hindi kayo nag-usap, lumalaki siya. Napansin niyo ba 'yon? 'Di ba lumalaki? So dapat maliit pa lang mag-usap na agad. Okay? So wag tayong manahimik. I-confront na natin yung tao kasi halimbawa ako, meron akong something kay Sister Baby. Nag-interpretative ba? May something ako sa kanya. So, kahit ako ay magkwento kay Jasmine, hindi ako matutulungan ni Jasmine. Kasi hindi naman si Jasmine, si Sister Baby. At hindi naman din siya yung nakasakit sa akin. So ano lang ang mangyayari? Magchichismis lang kami. Okay? Magchichismisan lang kami. Pero in reality, hindi talaga masosolve ang problem. Diba? Hindi talaga masosolve ang problem. So anong dapat gawin para masolve ang problem? Kasi kailangan natin iprotektahan ng unity eh. Anong dapat kong gawin, princess? Para ma-protect ang unity. Ano gagawin ko? Kasi hindi ako matutulungan ni Jasmine. Hindi ako matutulungan ni Jasmine. For me po, legit po ba? Sa akin po, communication is the key. Always. Kasi pag hindi nga talaga kayo nag-uusap, kahit po siguro mga basic things lang in the ministry, kahit hindi pa issue, pag hindi talaga kayo nag-uusap, without communication, good communication rather, ay hindi kayo magiging maayos. Magkakaroon kayo ng mga akala ko, ganito, ganyan. Kasi ang alam ko, tapos sa kanila iba pala. Oo, 'di ba? Kaya nga dito din don't assume motives. Don't assume motives. Kasi kala ko, 'di ba? Ang daming naloloko sa akala. Ang daming relasyon na nasisira dahil sa akala. Okay? So talk it out. Listen, clarify. Bakit hindi mo ba ako pinapansin? Clarify. Diba? Talk it out, listen, makinig muna. Hindi porket ikaw ang sinaktan, ikaw ang tama. Okay? Laging may yan. Ano uli yan? Laging two sides yan. So, kailangan matuto ka munang makinig. Yun yung i-practicein natin. Makikinig ka muna. Halimbawa, mag-uusap kayo. Mag-uusap. Makikinig ka muna.
Hindi yung, teka lang. Hindi ganyan eh. Di ba? Yung ganun nakaano ka agad, hindi dapat makikinig ka muna. Hindi talaga. Kasi namamali kasi talaga tayo kapag hindi natin inaalam yung other side ng story. So, pag na-clarify mo na yon, magpatawad. Okay? Magpatawad. Okay? So, ulit, pray together regularly, communicate in love. Pangatlo, celebrate one another. Ito yung binigay na strategy bang matatawag. Sabi nila, kapag daw may isang tao na nakasakit sa'yo, bigyan mo ng regalo. Oh, yun. So, alam mo na. Okay, bigyan mo ng regalo. Alam mo na, pag lagi kang binibigyan, pag lagi akong binibigyan ni Ate Ana, alam ko na. Ganun daw yun. Para, di ba, suntok sa kanya yun eh, di ba? Yung if ever man. Then, pang-apat, serve the same goal. So, are we doing this to be seen or for soul to be saved? Bakit ka naglilingkod? Bakit kailangan magkaisa? Para ba makita tayo na magaling tayo or para sa mga kaluluwa na dapat iligtas? So remind your team, we are not performers. Sabihin mo sa katabi mo, you are not performers. We are servants of the King. Okay, so sabi dyan, serve the same goal. It's about God and not us. It's about God. So conclusion, we are not building our own team. Okay, our own stage, our own platforms. We are building God's kingdom. Kaya sa bawat members natin, saan natin sila dapat idikit? Hindi sa'yo. Sa Lord. 'Di ba? Kapag may problema, anong gagawin mo? Turuan mo siyang magbasa ng Bible. Turuan mo siyang hanapin ang kalooban ng Lord. Hindi yung pupunta pa lang sa'yo, ay alam mo ang advice ko sa'yo, hiwalayan mo na. O 'di ba, advice agad. Ano bang kalooban ng Diyos? O ano, niloloko ka ba niyan? Pag niloloko ka niya, itigil mo na. Asan ang basihan ng Bible, di ba? Turuan mo siyang lumago sa relasyon niya sa Panginoon. Hanapin ang kalooban ng Diyos. Yun yung natutunan ko naman kay Yonggi Cho. Kapag daw may lumalapit sa kanya, sinasabi niya, anong word ng Lord sa'yo? Anong word ng Lord sa'yo? So pag walang word, umalis ka, hanapin mo ang word ng Lord. Then, tsaka ka bumalik sa akin. Tsaka mo sabihin. Diba? Ganun naman yung natutunan ko kay Yonggi Cho. So, maganda yon. We are building God's kingdom. Sabihin mo ulit sa katabi mo, we are building God's kingdom. So, wala na dito yung team-team. Wala nang ganyan ha. Via-via lang. Jam-jam lang. Man-man. Walang ganon. Okay? We are one body. We are one body. We are building God's kingdom. So let's guard the unity that the Holy Spirit has built among us. Let's honor one another, prefer one another, love one another, because when we are united, our worship becomes a weapon against the enemy. Biruin mo yun, no? Nagiging weapon. Kapag tayo ay united, nagiging weapon yon against the enemy. So sabi dito, a river of healing for the congregation and a fragrance of glory for the Lord. So next, united, sabi dito, united we stand, anointed we minister. Kabisaduhin nyo nga yan, united we stand, anointed. Ayun, united we stand, anointed we minister. Okay, kaya mahalaga ang unity. And together, we lead people to encounter God. So, i-commit natin ngayon, simula sa araw na ito, na hindi lang maging perfect yung ating mga pagkanta, pagsayaw, hindi lang maging perfect, hindi lang tayo ma-improve, pero bawat pagkilos natin ay makakitaan ng pagmamahal. Okay? Pagmamahal. Because unity is the greatest sound we can offer in worship. Again, hindi tayo makapagpapakunwari. Tama ba yun? Hindi tayo makakukunwari.
makakapagkunwari. Makakapagpakunwari. Hindi tayo makakakunwari. Yun na lang. Makakapagkunwari sa harapan ng Panginoon. Hindi talaga. So makikita mo yun. Bukas makikita natin. Bukas makikita natin sa praise and worship kung talagang united yung mga puso natin. Ha? Kung may dapat isettle na ngayong gabi. Kasi hindi lang kayo basta-basta servant ng Panginoon. Kayong lahat ay mga vessel na kailangan maghanda, kailangan mag-prepare, kasi gagamitin tayo ng Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon para buksan ang kalangitan at ibaba ang kanyang presensya. Okay ba? Again, isettle ang dapat isettle. Makikita natin bukas kung totohanang in-apply natin ang unity na ito. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede bang yumuko tayong lahat at pumikit at tingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Lahat ng mga sinabi niya ngayong gabi, kung may kailangan ihingi ng tawad, hingin natin ng tawad sa harapan ng Diyos. Tayo ay hindi naglilingkod sa tao, hindi tao ang boss natin. Tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, sa may-ari ng lahat ng bagay. At kung ang ating paglilingkod ay parang normal na lang, kung walang preparation, totohanang preparation na nangyayari, relationship, pagbabago, totohanang pagkakaisa, tayo ay humingi ng tawad sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi tayo ordinaryong lingkod ng Panginoon. Hindi kayo ordinaryong lingkod ng Panginoon. Napakalaki ng inaasahan ng Diyos sa inyo. Man ministers. Hindi natin pwedeng baliwalain. Hallelujah. Ang ating pag-uugali, ang ating relationship sa bawat isa. Kailangan nating isettle ang dapat isettle, maging kaaya-aya ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, kasi malapit na siyang dumating, malapit na niya tayong kunin. Kailangan tayong magbago, kailangan tayong magmahalan sa isa't isa. Let us offer our hearts. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pwede bang tumayo tayong lahat? Any right song, Joanne, please? Bago tayo manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Likhain mo, Diyos, para sa akin, pusong dalisay, ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan.
sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat. Isang pusong Hayaan natin na maging desire ito ng ating mga puso. Hallelujah. Yes, Lord. walang alinlangan, isang pusong tinitipon na ika'y parangalan. Handog ko'y Itaas natin ang ating kamay. Let us surrender our lives, our heart. Minsan pa, isang pusong tapat. Hallelujah. Isang pusong tapat. Ito po kami, Panginoon. The One and Man Ministers. Gusto po namin magkaroon ng isang pusong dalisay na pag tiningnan mo ang aming mga puso, kalulugdan mo ang bawat isa sa amin. Yes, Lord. handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus, pwede bang purihin natin ang Panginoon? Hallelujah. Just open your mouth and give praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Open your mouth and give praise. Open your mouth and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We are worshipers. We are worshipers. Hallelujah, hallelujah. Open your heart to Jesus. Open your heart to Jesus. Alisin muna natin, isang tabi muna natin ang mga bagay na nakapagpapabigat sa ating mga puso, sa ating mga isipan ngayong oras na ito. And let us worship the living God. Hallelujah. Let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on. Hallelujah. Yes, hallelujah. We worship you, we worship you. We worship you, we worship you. Open your mouth and worship God. Open your mouth and worship Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He deserves all our praise. He deserves all our worship. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Napakabuti mo sa amin pong mga buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Prepare us, Lord. Prepare us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. We honor you. We honor you. We honor you, Lord. We honor you with our lips. We honor you with our hearts, oh God. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We exalt you. We exalt your name, Lord. We exalt your name. Hallelujah. 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 Kausapin natin ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Balikan natin yung paglilingkod na ginawa natin nung mga nakaraan. Anong gusto nating sabihin sa Panginoon ngayong oras na ito? Pwede bang hanap tayo ng partner, babae sa babae? Pagpuri natin yung bawat isa. Kasi nararamdaman ko na kailangan natin ng...
pwedeng i-open natin yung heart natin sa Kanya. Yung specific prayers ang i-offer natin. Anumang kabigatan ay mai-release na natin ngayong oras na ito. Dahil maganda ang gagawin ng Diyos sa atin bukas. I-release na natin lahat ng dapat i-release. I-allow natin ang Holy Spirit na pumasok sa ating puso. Baguhin tayo. Magkaroon tayo ng bagong puso that is after God's heart.
Okay, bago tayo mag-closing, pwede bang ipanalangin ko kayo ngayong oras na ito? Panginoon, ibinababa po namin ang aming sarili upang ikaw ay maitaas at maparangalan sa aming pong mga buhay. Panginoon, alam mo ang aming puso, alam mo, Panginoon, ang aming iniisip, alam mo, Lord, lahat ng problema namin. Alam mo, Lord, lahat ng pinagdadaanan namin. Personal man, family, oh God, even in the ministry, walang lingid sa'yo, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang mga bawat pag-iyak, pagluha, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord God, ang dalangin ko, Lord, pawiin mo lahat ng kabigatan, pawiin mo lahat ng luha. Lord God, nawa Panginoon, maramdaman namin ang kakaiba mong pag-ibig. Maramdaman namin, Lord, that this ministry is a privilege, Lord, isang karangalan. Isang karangalan na ikaw ay maparangalan at mapapurihan at mapaglingkuran. Dapat kami, Panginoon, yung nagmamakaawang maglingkod sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, patawad kung nagiging relax kami minsan. Patawad, Lord, kung may mga pinagagawa ka na hindi namin nagagawa. Patawad, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang. Lord, salamat sa habag at biyaya. Salamat, Lord, sa kabutihan na kahit anong pag-uugali namin, Lord, na kahit anong ginagawa po namin, nandyan yung pagpapatawad mo, nandyan yung kabutihan mo, nandyan yung grace, Lord, na hindi nawawala sa amin. Lord, marami pong salamat dahil sa dinami-dami ng tao kami yung pinili mo na hindi ka nagkamali sa amin, na bagamat may mga pagkakataong iniisip namin na bakit kami, Lord, parang hindi kami para dito. Pero Lord, ikaw ay may nakikita sa amin na hindi namin nakikita. Kaya Panginoon, ikaw, Lord, ang pumili sa amin. Hindi kami yung pumili sa ministry na ito. Kaya Lord, sasamahan mo ang iyong mga anak simula sa araw na ito, sa araw-araw na pag na 90 days namin, Lord. Baguhin mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Lord, gusto po namin every Sunday worship service, bumaba ka sa aming kalagitnaan. Bumaba ang iyong presensya. Makakita kami ng himala. Mangyayari, Lord, yon kapag kami, Lord, lahat ay nagkaisa. Lord, alisin mo lahat ng plano ng kaaway to destroy this church, to distract us, to divide us. Lord, hindi namin pinapahintulutan yung pagkakagrupo-grupo. Hindi namin pinahihintulutan, O God, ang anumang mindset sa bawat isa. Anumang po, Panginoon, ang mga issues, Lord. Nawa, Panginoon, this time, maibigay namin yung nararapat sa iyo. Makamove forward kami, Panginoon, para magamit mo kami mightily, Lord. Lord, dahil pinili mo kami, Panginoon, hindi kami mananangan sa sarili po naming skills and talent, karunungan, kundi Lord, ikaw ang nagbibigay ng karunungan, ikaw ang nagbibigay ng talento, ikaw ang nagbibigay ng skills. Kaya Panginoon, sa aming lahat, Lord, hallelujah, nawa kantahan pa lang. Kahit Lord, hindi kami ganun kagaling, pero Lord, pag sinamahan mo kami, pag yung nag-prepare kami, Panginoon, pag pinuno mo kami, mararanasan ng kapangyarihan mo. Ibababa mo yung anointing mo, Lord. Huwag naming i-take lightly itong ministry, Lord. Kasi hindi naman po kami performer. We are worshipers of the living God. We are worshipers of the living God. Kung titingnan namin ang universe, kung titingnan namin lahat ng nilikha mo, sobrang mamamangha kami. Grabe itong Diyos na pinaglilingkuran namin. Grabe niyang kamakapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Kaya sino kami para magpabaya? Sino kami, Panginoon, para hindi maghanda? Kahit ikaw, bago ka mag-ministry, naghanda ka 40 days and 40 nights.
Lahat ng tukso, Lord, na iwasan mo dahil sa salita, dahil sa Word of God. Ganon din kami, Panginoon. Mataas ang pagkakatawag mo sa amin. Andito kami sa stage. Ang man namin, Panginoon, napakalaki ng role nila. Every Sunday worship service. Nawa, Lord, pagkaisahin mo ang puso namin. Tigilan na namin yung mga issues. Kalimutan na namin yung nakaraan. Patawarin na po namin ng bawat isa sa amin. It's not about us. It's all about you. It's all about your ministry. It's all about souls, Lord. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami kung hindi makakatulong ang mga words na aming sasabihin. Nawa, Lord, manahimik na lang po kami. Nawa, ang bawat sasabihin ng bibig na ito ay makapagbigay ng encouragement sa ibang mga tao, Lord. At kung merong man misunderstanding, punuin mo po, Panginoon, kami ng pag-ibig upang pag-ibig din, Lord, ang maibigay namin sa iba. Lord, kung paano mo kami pinatawad, ganun din po ang gagawin po namin sa iba. Sino kami, Panginoon, para hindi patawarin ang mga tao, Panginoon, lalo na mahal mo din sila. Kaya, Panginoon, nuwa ang goal namin, maparangalan ka namin. Nuwa, Lord, pag nakita mo kami, Lord, na sumasamba sa iyo at naglilingkod sa iyo, Lord. Hindi lang, Lord, yung panglabas na nakataas ang kamay, kumakanta, tumutugtog. Nawa, Lord, makita mo, Lord, na dalisay talaga yung puso namin. Every song we sing, dalisay yung puso, Lord. Hindi, Lord, na gusto namin kasi yung spotlight mapunta sa amin or maging kilala kami, Panginoon, sa lugar na ito. Kundi, Lord, gusto namin sa'yo lahat ng spotlight. Sa'yo lahat, Lord, ng karangalan at kaluguran. Sa'yo lahat, Lord, at ikaw, Panginoon, yung maitaas namin, Lord. Ihanda mo po kami. Ihanda mo, Lord, ang mga workers mo. Ihanda mo ang VIA, ang JAM, ang team, ang man, Lord. Ang bawat mga head, Lord, tulungan mo. In Jesus' name, alisin mo mga kabigatan nila, Panginoon. Hallelujah, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng mga tamang tao, Lord. In Jesus' name, natutulong sa ministeryong, Lord, pinagkatiwala mo sa kanila pong mga buhay. At lahat kami magkaisa, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang JIS Santa Maria, Bulacan. Ingatan mo ang bawat mga workers and leaders of this church. Ingatan mo ang aming mga pastors, Lord, sa church na ito. Protektahan mo ang bawat miyembro, Lord, ng church na ito, Panginoon, in Jesus' name. At yung mga members namin, Lord, na matagal na namin hindi nakakasama, ibalik mo sila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And tomorrow, Lord, we expect more, Lord, more of you, oh God. More of you and less of us. And less of us, oh God. Samahan niyo po kami, Panginoon. Nagmamakaawa po kami, Lord. Samahan niyo po kami bukas, oh God. Hallelujah. Kahit gaano kami kagaling tumugtog, kahit gaano kami kagaling kumanta or magsayaw, o kaya saman, oh God, kung wala ang presensya mo, baliwala. Kaya, Lord, nagsusumamo kami, samahan mo kami bukas. Samahan mo kami, aming Panginoon, at mag-manifest yung unity, Panginoon, sa aming lahat, na hindi namin babantayan, O God, ang mga ginawa ng bawat isa sa amin, kundi kung meron, Lord, na nangangailangan ng tulong, andun kami, Panginoon, para tulungan ang bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat. Bind us together with one love. Hallelujah. One spirit. Oh God, that cannot be broken. And Lord, hallelujah, cover this church
oh God, with your most precious blood in the mighty name of Jesus, so that no works and plans of the enemies will prosper against us, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang bawat manggagawa mong umattend sa lugar na ito. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng hahawakan ng aming kamay at tatapakan ng aming paa, at hayaan mo yung anointing mo ay mag-overflow, God, simula sa amin, Lord, hanggang congregation, Lord, hanggang sa labas, oh God, maranasan ng presensya mo. We praise you, God, and we thank you sa iyong lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang yakap-yakap? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. God bless you all. Hello. Alas. Uy. Nung malam. Uy, si MMJ. Si Monday. Ah, si Sir. Guys, picture tayo. Guys, picture tayo. Praise. Praise. Guys, picture tayo. Una si Paul. Ayos mukha. Ayos mukha. Ay, sama po lahat talaga. Dikit kayo sa akin. Ano ba yan? Dikit. Wag ka lang magpapalit ang boses sa tato. Masaya. Bye-bye. God bless. I love you all. Hello. Pakipatay ko. Original. Meron. Ayun. Praise. Tita Banji. Tita Banji. Kapasihana.
Hello. Okay po. Ba't nalalaglag to? Ayaw mo gamitin yung mic mo? Hello. Hello. Oh my, mighty God. Okay na to? And I worship you, Almighty God, and there is none like you. And I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do, and I give